What is in a name? Yan ang katanungan madalas sumagi sa ating isipan, lalo na kung kakaiba o meron mas malalim na kahulugan ng isang pangalan. Kung imbitahan ko kayong sumama sa isang lugar na kung tawagin ay pinagbigtihan, matatakot ba kayong pumunta sa lugar na yon dahil sa kanyang pangalan? O mas mauudyukan kayong sadyain ito at alamin kung bakit yun ang ipinangalan sa lugar? Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Oo, umiiyak siya, humingi siya ng katarungan na tulungan niyo ako. Palawakin ang isip. May tiyanak pa yata to, bata. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Nagkakagulo na rito kasi may nalunod nga diyang binatilyo. Ang dami daw rito mga kaluluwa kasi nung ito daw itong lugar na to, parang naano ng hapon daw. Ang dami daw rito pinatay. Ito ang puno ng balete dito sa Barangay Madarang sa lalawigan ng Cavite. Pero mas kilala ang lugar na ito sa bansag na pinagbigtihan. Kasi itong lugar na to nung baliti na yan yung 120 years na daw yan. Kung mapatunayang matanda pa sa mga lolo't lola natin ang punong ito at hitik din sa kasaysayan, pupwede itong maging kandidato bilang heritage tree sa ilalim ng programa ng Department of Environmental and Natural Resources o DENR. Pero ang punong maaaring magbigay karangalan at dagdag atraksyon sa kanilang lugar, pinag-uugatan din daw ng kababalaghan at katatakutan. At bakit kaya pinagbigtihan ang tawag sa nasabing lugar? Pag ako bumaba dito, nalilibang na ako niyan kasi pag magdadamo ako dito, alas 12 na yung tanghalin tapat, di ko mamalayan. Pag tumatayo na balahibo ko, alis na ako kasi sabi nila, wag daw alas 12, umahon na daw. Wag na daw mag-ano pa rito kasi naano daw sila. Ayun daw ang oras ng natumaga na i-istorbo sila. May nagbigti daw rito ng pare. Mayroong magkasintahan, mayroong pang dalaga. Meron daw dito nila kasi madawag pa rito nung araw eh. Naniniwala rin ang mga taga rito na ang di umano'y nagpapakitang white lady sa may ilog ang siya ring babae na sinasabing nagpakamatay rito. Yung white lady na yun na nagpapakita, malamang yung babae po yun na nagbigti. Kasi doon po nanggaling sa pinagbigtian talaga, yung white lady na yun. Dahil hindi po ako naniwala sa ganun talaga. Nung time na nakakita ako, yun, naniwala na ako. Pero hindi lang daw kaluluwa o espiritu ng pumanaw ang dito'y gumagala. Delikadong lugar kasi ang mga ano daw rito malulupit daw. Yung mga nakatira daw rito ng mga engkanto, kaya bigyan daw sila ng respeto ba pahalaga. Ako naniniwala ko sa mga ganyan kasi naramdaman ko.
Bukod sa ilog at sa puno ng balete, ang kabuang lugar daw ay nakalingkis na talaga sa kamatayan. Ay oo, noon, nung araw. Kasi ang ano talaga itong Cavite talaga. Lalo na itong lugar ng GMA bago pa ito na-develop. Dito daw talaga. Tapunan talaga ng mga sinalvage na dinudukot nila, hinatali nila sa malaking bato. Tapos tinatapon. Doon sa banda, sa malalim din banda. Inimbitahan namin ang psychic na si Ana de la Cruz upang libutin ang lugar at ilahad ang lahat ng kanyang makikita at mararamdaman sa lugar na ito. Pinapaalala lang namin na walang kahit anong impormasyong nalalaman ang ating psychic sa mga kwento sa lugar na ito. Sari-sari ang nandito. Dito, ibang klase yung mga dito. Puro mga negative ang nandito. Puro parang galit sila sa tao. Magaling silang mang-aya papunta rito para yung ano ng bati. Halo-halo yung mga alimentong nandito. Magulo naman daw ang mga kaganapang nakikita ni Ana sa bahaging ito ng ilog. Parang ano to eh. Parang tapunan ng mga ano to eh. Parang tapunan ng patay. Una nang natumbok ni Ana ang kwento tungkol sa pagiging salvage area ng lugar na ito. May bata, takbo ng takbo. Tapos iba-iba klase, may mga elementong nakaan dito. Yung bata may nakita akong bata Dito siya nagkukubli Wala biglang takbo niya Ibang dating dito kasi rito. Puro negative dito Nakakatakot talagang. As in, pagpasok mo dito, talagang kikilabutan ka na. Doon pa lang sa ano na yan, May bato na to, kikilabutan ka na. May bata nawala At ang batang nagpakita sa kanya kanina, tila nakikipagtaguan naman daw ngayon sa kanya. Sunod na pinuntahan ni Ana ang kaliwang bahagi ng ilog kung saan nakatayo ang puno ng balete. Anong puno to? Kamatsili ba? Ano itong puno? Baliti yan. Baliti. Anong puno ng baliti ito Okay lang yung anong dito. Sa side na to. Kasi sa side doon. So okay dito. Yung nagbabantay dito babae. Matandang babae. Parang tiga rito siya. Parang hindi pa to dating ganito Itong ano na to. Parang hindi pa ala pang ganong bahay dyan. May umiiyak na babae. Hindi ko alam kung bakit. Nandun siya sa dulo. Umiiyak yung babae. Hihingi siya ng katarungan. Hindi ko alam kung bakit. Iyak siya ng iyak. Punta natin doon banda. Ano doon batang babae, umiiyak siya ng... Saan? Doon umiiyak siya, humingi siya ng katarungan na tulungan niyo ako. Ito na kaya ang babaeng nakaputi na umano'y madalas pagpakita sa mga taga rito? Nilapitan ni Ana ang di umano'y pinanggagalingan ng iyak. Ito. Hindi hinalay bang babae dito? May nirape? Kawawa yung bata, Sa paglilibot ng psychic na si Ana sa ilog, tumugma ang kanyang mga nakita sa mga kwento ng mga taga-pinagbigtihan. Parang tapunan ng patay. Hindi hinalay bang babae dito? May nirape? Bagamat di alam ni Ana ang kasaysayan ng lugar, tila palakas ang pakiramdam niya sa marahas itong nakalipas. Tapunan ba ng mga patay ko? Dati, tapunan ba ng patay ko mga ito? Kung lugar na ito? Ano pa yung patay? Kasi puro patay, puro mga espiritu. Nakikita ko naglalalakad dito Ito lang umano sa akin itong babaeng to
Pagdating ni Ana sa may puno ng balete, may kakaibang presensya raw siyang naramdaman. May kapre dito. Ayun na naman. Dito. Kapre nandito eh. Dito sa lugar na to. Hindi naman daw siya yung kapre na to. Kaso nagpapakita siya sa mga taong talaga na nabubuisit siya. Silip lang po ah. Bati tayo. Bati tayo ah. Silip lang ha. Mag-anak sila. Mag-anak. Halo-halo eh. Makikita mo rito. Mga elemento, yan, mga espiritu. Pero mas marami, mga espiritu ligaw. Kasi lakad sila ng lakad eh. Ang daming iba-ibang klase. Sunod naman nilibot ng paranormal expert na si Alex Angeles ang lugar. Dito tinatapon yung mga ng either manggagamot o mambobote ang kanyang mga nahuhuli. Parang marami yata mangkukulam dito. Dahil kasi para maraming maraming spirits and elements dito. Patch ng grass na yan, may bato. Para mayroon ako nakita nakatalim ng babae kanina dyan. May kapre on the left. Meron dito parang elementong hindi ko mawari kung anong klase. Ayon pa kay Alex, ang naturang puno ng balete, mahalaga raw para sa mga elementong naninirahan dito. Kaya sila bad mood. Sagradong lugar. Dahil kasi, yan kasi ang pag yung nagmi-meeting sila, dyan, pag kailangan may i-resolve silang issue, kumbaga nga, yung tatlong bantay na yan, dyan nag-uusap. Kung paano nilang gagawin. And it's a fragile, believe it or not, it's a fragile truth ang nangyayari sa kanila rito. Dahil kasi may mga ibang likas na taga rito at may mga ibang tinapon lang dito. Parang tatlong sektor. Mula dun sa Sapa, itong lugar na to at yung lugar na yon, parang may kanya-kanyang bantay. Nagkakasama-sama sila. Sinimulan agad ni Alex ang pag-aalay ng insenso para sa mga kaluluwa at mga elemento na umunoy nakatira sa lugar. Dahil di raw lahat ng tao bukas ang third eye, isinagawa ni Alex ang pagtatawas para maipakita o maisalarawan ang mga nakita nila. Kung papansin nyo, may parang babae, pero meron parang, eto may mukha rito. No? Makita mo, parang merong matandang lalaking umaano yung kamay. Dito. Sa unang pagtatawas, ito ang lumitaw na imahe. Nag-iiba naman siya ngayon. First time ako naka-encounter ng ganito. Ang dami kaya po naman. Bumabaka ka mas madami. O ngayon, eto, pag nakaganto, parang may tiyanak pa yata to, bata. Dating naman sa ikalawang sample, Ito parang mukhang demonyo to. Ito nasa lupa na. Ito. Nakukonfirm yung suspicion ko, itong lugar na to, talagang tinatapunan talaga. Hindi lang siguro mga fetuses, mga elemento, mga binote, ginagamit pang kulam, yun, andito. Nandito lahat. matapos ang pagtatawas, sinunog na ni Alex ang mga papel para raw makabalik na ang mga elemento sa lugar kung saan sila nakatira.
Ang puno ng balete na sinasabing mahigit 100 taon na ring nakatayo sa pinagbigtihan, pinasuri rin namin. Kaya lang para siyang nabunsay, naging stunted ang paglaki niya, gawa ng bato yung maraming kinapitan. Kumbaga, hindi masyadong masustansya yung naging pagkain niya. Kasi alam naman natin balete, dependent yan sa sa kahoy na kinakapitan niya. Sa pagkakalam ko, pagka batuhan, hindi masyado nakakataas. Parang nababansot ang mga puno. Unang-una, hindi siya medyo nasa kubli pati siya, no? Nakukuberan siya. Hindi siya, kumbaga sa sunlight, medyo kulang siya sa exposure. Kumuha rin siya ng ilang dahon para sa karagdagan pagsusuri. Isang paraan yan sa pag-identify ng pangalan ng puno, yung sa amoy niya. And then minsan yung texture. Ngayong napatunayan ng puno nga ito ng balete, maaari na rin niya kayang malaman ang edad nito? So, ganoon din ang pakatingin ko nito. Malamang, ganoon na nga siya katanda. Para sa akin, medyo convinced ako na ganoon na nga ang inabot nito. At kitang-kita naman natin kung ano ang tindig nito. Grabe ang mga ugat. Mula sa laylayan ng sapa, pataas. Saka yung location niya, parang hindi basta siya ginagalaw. So, ayan, nag-thrive siya ng ganong katagal. Hindi man tuwirang masabi ni Ray ang eksaktong edad ng puno, kumbinsido naman siya na maaari itong maging kandidato sa Heritage Tree Program ng DENR. Yes, pwede siyang maging candidate. Why not? Kailangan talaga ng deeper research, no? Deeper informations, more information. Mamaya, may magka-counter. Hindi naman totoo yun, di ba? So, we must have to show naman. Itinuturo rin na dahilan ng mga kababalaghan dito ang nooy pagiging killing field at burial ground ng mga bukirin. Kaya lumapit kami sa otoridad para bigyan linaw ito. So based on the records naman na nakuha namin dito sa GMA at base na rin doon sa mga dating pulis na narito sa sinasabi mong lugar, so wala naman tayong naging records o naging balita man lang na ito yung naging tapunan o salvation na lugar. Pero ang pangalang pinagbigtihan, saan nga ba nagmula? Ayon sa municipal staff ng GMA Cavite, Hindi, kasi dalawa yung Bigte tsaka Balite. Kung di ako nagkakamali, kasi yung ewan ko doon sa dalawang ilog na yun na lugar na yun, may kinukuha taon-taon kasi ilang beses kami dyan, tuwing summer dati, pag may naliligo, may namamatay. Kaya natawag lang siyang Bigte, pero hindi talaga siya Bigte na lugar dati. Yung talagang nakapangalan na as a landmark, yung katulad nito, GMA, gano'n. Tinawag yung parang bansag lang sa kanya, gano'n. Ngayon, natayuan na ng mga bahay, kaya naging Happy Valley na. sa pagkakaroon ng unti-unting development o progreso sa lugar, makakalimutan na kaya ng mga residente rito ang mga malalagim na kwento ng nakaraan? Handa na kaya nilang kalimutan ang bansag sa lugar na pinagbigtihan at handa nang tanggapin ang bagong bansag nito bilang Happy Valley? Taong 1998 pa huling nagbukas ng pinto ang Museo ng Maynila. Dahil matagal nang abandonado ang gusali, nagkasira-sira na ang mga dingding nito at bintana. Dating display sa exhibit, agiw at alikabok na lang ang nakikinabang.
Bago raw ito ginawang museo, itinayo ito bilang Army and Navy Club pagkatapos ng World War II. Dito raw nagdadaos ng mahalagang pagtitipon noon ang mga sundalong Amerikano. Marahil, karamihan sa mga dating gumagamit ng gusaling ito, nagsipanaw na. Pero marami raw indikasyon na naririto pa rin sila. Sampung taon na ang maintenance worker dito si Mang William. Ayon sa kanya, maraming beses na raw siyang nakakarinig dito ng mga yabag ng nagmamarchang sundalo. Diyan, sa itong hallway na to. Dito sila nagmamarcha. Ito yan, mga naka-exhibit dyan. Yan ang mga exhibit namin. Lahat ng kwarto nito meron yan. Pati ito. Hindi lang daw sa mga nagtatrabaho rito nagpaparamdam ang mga pulutong ng mga espiritu. Dahil maging mga bisita, tila ginagwardyahan nila. May shooting bata sa taas. Sabi ko, wala sir, bakit? Kasi ba't meron tatong kadete ro nagpapatrolya? Ay, wala sir. Bukod sa mga sinaunang sundalo, may nakikita rin daw na batang babae na pag-alagala sa hallway ng museo. Di umano'y nakikipaglaro pa ito sa ibang bata na pumapasyal dito. Bata, laro tayo. Diyan ginawa naman ng bata, tumakbo. Pagsunod, hanggang doon paglikod doon, nawala. At ang tumambad yung statwang rebulto. Wala rin daw pinipiling pagpakitaan ang mga kaluluwa rito. May may nag-tour na mga estudyante. Umakyat dyan sa taas. Ngayon, pababa na sila, may nakita raw silang isang naka-wheelchair na Amerikano at nurse. Pumasok sa isang kwarto. Pinuntahan nila yung kwartong pinasukan. Pagdating nila doon, walang tao. Dito po, ito, ilalampasuhan ko yan eh. Tapos ito, ilalampasuhan. Bukod sa hallway, isa ring kinatatakutan na lugar dito sa museo ay ang banyo. Nung maglinis ako ng siyang ng babae, parang may dumaang anino. Parang something is fishy, something is queer doon sa fourth cubicle. Merong nag-emerge na black figure. Tapos nagpunta siya doon sa third cubicle, which is my favorite cubicle. She's all black, except may katawan siyang katawan ng tao. Isang malaking katanungan sa mga empleyado rito kung bakit tila ayaw silang patahimikin ng mga nilalang na matagal nang pumanaw. Pag nagpapahinga kami dyan ng alas 12 at medyo nakakaidlip kami ng konti, para kami binabangungot. Lahat ng buong katawan namin parang hindi makakailos. Parang mamanhid. Buong katawan ko nanginginig. At bigla na lang ako maalinpungatan, magigising ako. Ako wala naman tao. Ako lang mag-isa. Sino nga ba ang nilalang na ito? At bakit hanggang ngayon patuloy pa rin silang nagpaparamdam? Isa-isang lilibutin ng paranormal investigators na sina Ana de la Cruz, Alex Angeles at Rob Rubin ang lumang museo ng Maynila.
Wala silang alam tungkol sa mga kwento ng kababalaghan na naranasan ng mga nagtatrabaho rito. Tumugma kaya ang mga ito sa kalalabasan ng kanilang investigasyon? Let's check over there. There's the other hallway. Una nilang pinuntahan ang dating opisina ni Ditas, kung saan di umano'y isang di pangkaraniwang lalaki ang nagpakita sa kanya. Something heavy in here. Parang siyang malaking tao na ang tulad. Hindi siya gagawin sa ito. Next, there's something in here. I got a bad feeling of this first. Whoa. Hey guys. Wait, that's hot. False alarm? That's not a false alarm. That's a 10. That's a 10. There's something like right here at this exact spot. Sa may labas ng lumang opisina, biglang tumunog ulit ang EMF meter ni Rob, indikasyon ng pagbabago sa EMF level. Muungol siya eh. Parang galit yung nandito. Kanina. Muungol siya. Dude, it's more than 10 here. Parang lalaki dito. Sabi niya, ganun siya na gano'n. Nandito siya. Dito lang sa lugar na ba siya. Mga siya nakatayo dito. Nakaganin siya. Malaking lalaki. Muungol siya. Something's following us, guys. Ayon sa kwento, dito raw sa hallway kalimitang may nagpapakitang mga sundalong tila nagbabantay sa gusali. It is literally walking with us. This thing's going wrong. Yeah. It's happening right next to her. Huwag mo akong pakilaman, ha? You take a picture. Somebody take a picture. Huwag mo akong pakilaman. Hindi kita kailangan. Umalis ka sa akin. Layuan mo ako. Keep cool. Layuan mo ako. Layuan mo ako. Please, layuan mo ako. Hinihilan niya ako sa isang lugar eh. Saan? Kasi tinutulungan niya ako sa may puno. May puno. O sige, pupuntahan natin namin. Relax. Lalaki siya. Kahawak siya sa braso ko. Yeah, it's a soldier. It's a soldier. Sandalo siya. Sandalo. Ayaw niya ako ano. Para tigilan na si Ana ng espiritu, ginamit ni Alex ang kanyang Tibetan bell. Lex, we're not dealing with only one anymore. Kuya, saan tatawag pa sila? May mga dala-dalang mga ano si Bako, kuya. Ang dami nila. Pero, ay, hawak-hawak na rin ako, kuya. Okay, you know what? Alex, do what you gotta do. Nobody make any sounds, okay? Sino kayo? Ano kailangan nyo? Salita kayo. Ales! Les! I know what they were doing. Wait a minute. They were having a read. They think that she's intruding. She's a girl. It's like she's trying to enter the ballroom and then they were like, wag. Hindi pwede kang pasok. You can't come in. Dude, they're not gonna let us in there without a fight. If we go in there, somebody's gonna go down. Yeah. Sergeant, nasa ka? Sargento. Ganyan siya, parang ganyan. Oo, ito. Ganyan siya. Sargento. Akin kanina. Anna, not just him. There were so many of them. Sargento, nasan kayo? Ano yan? Something passed by. Come on, do that again. Sunod na pinuntahan ng paranormal investigators ang mezzanine na ginawang sleeping quarters ng mga gwardiya rito. Ayon sa mga guard, wala raw tumatagal sa kwartong ito dahil lagi sila ritong binabangungot kung sila'y nakakatulog. May pinatay ba rito? That looks like it. Bakit po? Somebody was murdered, raped, or silenced right here. Or tinorture? That's another possibility. Dahil kasi dati may silyo din eh. Uh-huh. Yung silyo na yun, yun ang ginagamit nila pang interrogator. This is like
a commandant's office or something like that, and like where people were abused, beaten up, probably raped, even probably killed. Dahil kasi negative energies eh. Hindi naman ghost dito eh. It's more negative ang energy. Pinuntahan din ng grupo ang bagong ballroom na ayon naman sa mga kwento. May bata raw na nagpapakita. I got a visitor right in front of me. What is it trying to show us? Gulat na tumugma ito sa nakikita nila Ana at Alex. Saya lang siya dito. Saya siya. Dito sa lugar. Paano siguro anak ng isa sa mga employees nila rito dati? It's between me and Anna right now. If somebody can take a picture, you'd see it. Huli nilang pinuntahan ang puno ng balete sa gilid ng gusali kung saan di umano'y pilit na dinadala si Ana ng sundalo na nasa hallway. I think this is where they probably shot treason as soldiers. Kaya yung humihila sa akin, baka dito sinasabi. Sabi ko sa'yo, malapit ng baliti rito eh. Pero, if you talk to me about it, there's elemental here. That's what there is. Anong elemental? Tree spirits, kapre. Tapos mga engkanto, tapos mga duwende. Punta natin yung first floor. Go up to the second floor, tapos may supposed fountain area dun sa likod banda. So, yun. Ang sundalo, babaeng itim at batang babae na nakikita raw dito naghihintay na kaya sa loob ng museo. So we're here now on the first floor. Isa sa mga dating opisina ang unang silid na pinasok namin. Mga lumang kuha sa Pilipinas, lumang kuha around the area. Nakatambak na lang lahat ang gamit dito. Medyo nakakapanghinayang. Meron pa rin mga spots dito sa baba kung saan na ako nakakaramdam ng pagbabago nga ng temperature. Short parang drafts of wind, pero saradong-sarado tong kwartong to. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung hangin talaga o yung ginaw na yun. Sa right wing ng gusali, may CR kung saan daw mahilig maglalagi ang babaeng itim. Meron, hindi ko gusto yung amoy dito. Parang meron lang biglang sumalubong sa akin na hindi magandang amoy. Ewan ko kung andito tayo sa may lumang CR kasi o kaya ganun. Hindi man mabaho dito sa loob. Wala naman hindi magandang amoy. Doon lang sa may pasukan. Diba, isa pa yung palatandaan kung meron mga maali-aligid sa tabi natin na hindi natin gusto. Akit tayo ngayon sa second floor to the mezzanine. Pinakiramdaman namin ang paligid. Sa silid daw na ito nakakaranas ng bangungot ang mga namamahingang caretakers. Grabe. Pagka natutulog daw sila dito sa kwartong to, sinasabi nila hindi raw sila makatulog kasi yung pakiramdam nila para daw silang sinasakal. Hindi ako nagugulat kasi wala pa ako 10 minuto dito sa kwartong to. Tumatagaktak na yung pawis ko, tapos medyo stuffy na, makapal na yung hangin. Talagang iisipin mo na parang sinasakal ka dito kasi mahirap huminga. It's hot, it's kulob, it's stuffy, at maalikabok. So I wouldn't advise anyone na matulog dito at caretaker man o hindi. Personally, wala akong nakita sa paglilibot dito sa museum. Pero meron akong naramdaman nga. Hindi na rin nakakagulat sa ganitong lugar. Yung atmosphere lang ng building nakakakilabot na. Kaya lumabas na tayo dito. Isinama rin namin ang paranormal investigator na si Adam Reyes
para suriin ang mga kwento ng kababalaghan dito sa Museo ng Maynila. Kumbaga, it's nothing but a recording of things which happened in the past. Dahil iba kasing multo, yung psychical imprint. So what they probably saw were psychical imprints, hindi siya multo. Dito rin sa lugar na ito tumunog kanina ang EMF meter ni Rob. It's happening right next to her. That's not a false alarm. That's a 10. Primarily, kahit malayo ka from an electrical outlet, sa atin na siya malayo, pero still, besides light kasi, you have yung boxes dito. So the electricity, hindi lang naman siya nakafocus dito, it's actually traveling through the cables. Saradong-sarado tong kwartong to. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung hangin talaga. Yung ginaw na yun. The ceiling is significantly lower, so the air pressure in this area, or in this room, is different from the air pressure outside. Wala rin daw nagbabago sa temperatura. Pinuntahan din ni Adam ang silid kung saan marami raw ang binabangungot at sinuri niya itong maigi. So you have two areas here. Kasi ito yung main entrance. Basically, ganun yung basic structure niya. And if you have any sound waves coming from the street from any direction, dito magkukumpulan yan eh. Dito sa center. Yung parang sinasakal. I would say it's primarily lack of ventilation. Kung paulit-ulit nangyayari yun, ibang usapan. Pero insofar they only saw that once, chances are what they saw was actually an illusion. Mag-fuzz by either gas or yung pag-adjust ng eyes nila. If something were haunting, if you're talking about a haunting, unang pagpasok pa lang natin, magre-react na lahat ng mga gadgets na bit-bit ko, pati yung electronic devices na hawak mo. Ang simbahang Katoliko, hindi raw tahasang itinatanggi at di rin kinukumpirma ang konsepto ng multo. Pero di man daw direktang sinasabing may multo, nasusulat daw sa Biblia ang konsepto ng espiritu. Nasa saad mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 5, verse 23. Naway lubusan kayong pamanali ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan. So kung ganoon pala, ang buong katauhan ng tao ay mayroong binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Ang kaluluwa ay paparoon sa Panginoon at ang kanyang espiritu, most probably because it is part of the mystery which we cannot know more or all about. We can just know something about. Ang espiritu niya ay nananatili. Somehow, sometime, maaaring sabihin na ang mga espiritu ng tao na namatay ay nagpaparamdam sa atin na kung karakaraka yung pagkamatay ng isang tao, yung espiritu niya ay parang naliligalig. Hindi ganoong katanggap-tanggap sa kanya yon. So, nagro-roam around siya until it finds its fulfillment. Alam niyo ba na tuwing Holy Week, bukod sa nakagawian natin paggunita sa Kalbaryo at muling pagkabuhay ni Jesus, meron tayong mga kababayan na nagsasagawa ng kani-kanilang mga ritual upang magkaroon sila ng kapangyarihan. Mga kapangyarihan dulot umano ng mga anting-anting, agimat at talismans. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.
Gamit ang kanilang bolo at taga, nilusob ng mga miyembro ng TADTAD ang mga sundalo. Pinaniniwalaan ng grupong TADTAD na hindi raw sila tatabla ng bala ng baril dahil sa kanilang anting-anting. Ngunit, 20 sa kanilang miyembro ang nasawi sa enkwentro. Labing isang taon nang nakalipas ang nasabing insidente. Sa kabila ng pagkamatay ng kanilang mga kagrupo, may ilang miyembro pa rin ng TADTAD na naniniwala sa kapangyarihan ng kanilang di umanong mga agimat. Isa sa mga subasampalataya pa rin ay si Mang Ferdinand, ang supremo o pinakamataas na leader ng TADTAD na nakabase sa Lumban, Laguna. Bawat kasi bayan, may kanya-kanyang chapter kami. Dito sa bayan ng Lumban, Laguna, ako ang napili na magbinyag sa tao. Sa kalooban, sa ganda ng kalooban. Kaya ako napili na magtatag dito sa amin. O yun, nakanadyan. Sign of the Cross, Hem Omte. Yung iba kasi sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, kami naman Hem Omte. Ginawa ko na lang para isalin ko dito kasi hindi ko pwede ilabas yung libro. Ganang pinagbabawal sa Ayon kay Mang Ferdinand, isang mataas na tao mula sa kanilang grupo ang nagkaloob sa kanya ng libreto, kung saan nakasulat di umano ang mga makapangyarihan orasyon o dasal. Sa bala, may kanya-kanyang ano yan, sa taga, para di katablan yan. Libro ng Sagrado Corazon. Librong lihim kung tawagin sa mga mag-aanting nagmula sa Mindanao. Binigay sa akin yung libro hanggang sa pinag-aralan ko, tapos tinesting ko sa katawan ko, ay nag-approve naman. Bukod sa mga orasyon, gumagamit din sila ng anting-anting o gabay kung kanilang tawagin. Ito ang niyog na walang mata. Paano po siya nawala? Wala siyang katulad nito. Tingnan niya. So isang po siyang ganyan? Oo. Di ba dapat meron siyang isang dalawang mata, isang bibig? Wala siya. Paras din ito, mga walang mata rin ito. Yun naman ang nyog, yun ay talagang kamutsa-mutsaan namin yun. Dahil yun ay talagang miski barilin mo, ay pagka hindi mo talaga tatamaan yan. Imbis na tatama sa'yo, gumaganon ang bala. Pagsuot mo yung kwintas na yan. May orasyon to, 6 to 6. Ng umaga at ng hapon. Kinakailangan bindisyonan mo yan, dadasalan para kumapit ang bertod ng anting. Ang pinaka-pinagmamalaki nilang kakayahan ay ang pagkakaroon daw nila ng kabal o ang di umunoy kapangyarihan nilang hindi tamaan ng bala. Subalit, tuwing Biyernes Santo lang daw ito tumatalab. Pero pinagmalaki rin nila sa amin ang di umunoy iba pang kapangyarihang taglay ng kanilang agimat. Walang sakit. Parang lang, masakit lang. Hindi pa dito nagtatapos ang pagpapakitang gilas ng mga miyembro ng TADTAD. Kaya dibdib wag sa tiyan. Okay na. Wala niya. Yan nyo. Alam mo kung walang gamit na hindi ka naniniwala, baon lang ang kuwan ng buti sa kuwan. Kung wala kang anting, babaon yan. Baka ospital sa tinungtungan.
Dahil daw sa anting-anting, kaya di umano'y himalang hindi nagalusan ang braso ng mamang ito. Miyembro sila ng grupong Guardians. Nakilala namin si Mang Boy, ang kinakilalang supremo o leader ng Guardians. Ang Guardians ay nagsimula bilang isang samahan sa loob ng mga sundalo at ito ay ang mga sundalong medyo pinaglalaban ng kanilang mga benepisyo, kanilang mga karapatan bilang sundalo dahil sa kanilang palagay ay medyo disadvantage din sila. Sinasabak sila sa gera pero napapahamak sila, wala silang proteksyon. At ito kumalat hindi lang sa mga sundalo kundi sa mga kapulisan. Later on, nagre-recruit na rin sila labas ng military. Pinabuo ako ng libreto. Hindi ko alam kung saan gagamitin. Ngayon pinapalagay sa ilalim ng unan ko bago ako matulog. Nagigising ako ng alanganing oras ng hating gabi. Pagkagising ko, may alam na akong orasyon. Habang fresh pa sa isip ko, sinusulat ko yun. Yun ang mga tinuturo sa akin ng mga espiritu. Salitang Hebro, may salitang Latin, Aramaic at Grego. Ang mga orasyon daw na ito ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa mga kaaway. Pinagtulong-tulungan akong saksakin, 5 katao. Ang tingin ng tao sinasak, talagang may tama ako. Pero pagkatapos ng gulo, kahit damit ko, walang sugat. Ginagamit din niya ang orasyon para magkaroon ng karga o kapangyarihan ang mga tattoo niya sa katawan. Ito yung Hebrew character. Ang ibig sabihin, Ahi, Asyu, Ahi. I am what I am. Which is isang pangalan din ng Panginoon. I am what I am. Ako yung ako. Ito, Hebrew character din. Ang ibig, totoo ka sa sarili mo. Ang ibig sabihin nito, the Lord is the faithful God. Yes. 3 persona, kung mapapansin mo, 3 mukha niya. Pero iisa na. Ito yung kalasad. Ano po yung kalasad? Yung halimbawa, gulo. Gulo, rambulan o gera. Ano po magagamit siyang kalasad. Hindi ka pababayaan. Walang mangyayari sa iyo. Naisasalin din daw niya ang kaalaman sa pamamagitan ng paggawa ng agimat para sa ibang miyembro ng Guardians. Paglaban sa kasamaan, kapamakan. Kung mapapansin niyo, meron din siyang orasyon sa likod. May in-engrave ako na orasyon. Binabayaran sa akin ng pera, hindi ko sabi ko pera lang yan. Ang nagagawa niyan, hindi kayang gawin ng pera. Kaya mahal sa akin ng mga gamit. Gaano nga ba katotoo ang kapangyarihang taglay raw ng mga agimat? Posible nga kayang hindi tablan ng taga o apoy ang taong may dala-dala nito? Nagmistulang alamat ang dating hudlum na si Nardong Putik. Dahil na rin sa pagsasabing meron daw siyang ginagamit na agimat para hindi siya mahuli o mapatay. Pero hindi lang siyang pinaniniwalaang meron secret weapon. Pati ang ex-president natin na si Ferdinand Marcos ay meron daw wooden amulet para siya'y maging invisible. Sa kaso naman ni Mang Boy, proteksyon daw sa saksak at taga ang dulot ng kanyang anting-anting. Meron kayang katotohanan ng kanyang bertud o balat kayo lamang? Hiniling ni na Supremo Boy at Master Ferdy na sa isang lugar na malapit sa kalikasan, ipapakita ang di umano'y mga extraordinary nilang kakayanan na dulot daw ng kanilang mga agimat. Ang mapanuring mata ng mga resident skeptics na sina Adam Reyes at Irie Cruz, mapibilib kaya sa mga kapangyarihang tatambad sa kanilang harapan? Papanoorin namin yung mga demonstrations na gagawin nila considering yung mga agimat nila. Kids, wag na wag niyo itong gagawin sa bahay. Wag na wag niyo itong gagayahin. Nagmarka ang mga bubog, ngunit wala kaming nakitang sugat sa likod ni Master Ferdy.
Hinikayat pa ni Master na isa sa aming grupo ang sumubok nito para raw mapatunayan ang bisa ng kanyang agimat. Dadasalan lamang daw niya ang isang tao at kung ito'y nananalig gaya niya, hindi rin tatabla ng mga bubog. Do it. Talk about a boot mark. Hindi rin nasugatan si Adam. Matapos pahigain si Adam sa bubog, sinimula naman dasalan ni Master Ferdy si Bunso bilang paghahanda sa kanya sa pagpaso sa apoy. Wala man lang kaba na mababakas kay Bunso, tila malakas ang pananalig niya sa kanilang leader at sa agimat na pinasuot sa kanya. Pinasubok din sa akin ang paglalapat ng apoy para masiguro na dumidikit nga ito sa balat. Isa lang ang aking naobsermahan. Minsang napaurong si Bunso nang pinasuko siya. Tanda kaya ito na nasasaktan siya? Yeah, it's hot, dude. I feel that. That's hot. Oh, dinikit ko lang ng konti. Mainit na eh. Naramdaman ko na. Ito, dumidikit sa... Dumidikit. Yeah, init oh. Adam, feel this. Nang tanungin ko siya kung bakit tila napaso siya kanina, ang sagot ni Bunso, parang nagulat ako. Parang nagugulat ako. Pero kung si Master, parehas din ang nararamdaman ko. una nang nagpamalas ng galing si Master Ferdy at kanyang grupo gamit ang kanyang agimat. Si Supremo Boy naman, hihiwain daw ang kanyang braso nang hindi masasaktan. May mga mababaw na sugat at konting dugo sa mga pating hiniwa ni Supremo. Yes, masugat man yan. Pero hindi siya pumapaw na katulad ng sa iba. Ito yung outer layer lang ang nasusugatan. Ganyan talaga yan. Ika nga outer layer pero hindi siya tumatagos na katulad. Pero meron din lumabas na nasugatan din kayo? Nasusugatan din pero isa outer lang. Ayon sa mga naniniwala, ang mga agimat raw ay nakakapagbigay ng ekstraordinaryong kakayahan sa mga tao. Ang sabi naman ng mga hindi naniniwala, posible raw na magkaroon ng kapangyarihan ang mga sinasabing agimat. Pero tao rin raw ang nag-i-empower sa mga ordinaryong bagay. Sino nga ba ang nagbibigay ng kapangyarihan kanino? Ayon kay Adam, lahat daw ng aming nasaksihan, madaling ipaliwanag gamit ang rules ng physics. Ang balat kasi ng tao, hindi yan basta mahihiwa. Bago mahiwa yung balat, kailangan mong ma-stretch muna. Tapos, once na naka-stretch na siya, saka pa lang siya magkakaroon ng laceration. Halimbawa, yung ginagawa niya, wala akong agimat, ba't walang hiwa? Ang paghiga naman sa bubog na sinubukan pa mismo ni Adam, hindi rin daw nakakasakit o nakakasugat. Dahil bukod daw sa evenly distributed ang bubog, hindi rin basta-bastang masusugatan ang ating mga likod, pahigain man sa mga bagay na matalim. Kung susuriin ninyo ang katawan ng tao, may natural curve yan eh. So talagang hindi siya kumbaga nakaangat yan dahil ito nakausli, ito nakausli. So hindi talaga magkakaroon ng sugat yan. Samantala, ilang beses man daw dilaan ng apoy ang katawan ni Bunso, hindi raw talaga ito mapapasok. Ayon naman kay Adam, idinadaan lang naman daw kasi ang apoy sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi, pag pinapas lang ng ganyan, talagang mainitan siya pero hindi masusunog. So yun yung importance nun. At saka second, remember ang duration yan bago magkaroon ng may certain duration yon bago magsiklab yung balat at saka yung kumbaga maraming mga bagay na nangyayari sa ating mundo
na, kumbaga, pwedeng explain ng napakasimpleng bagay. Ayon sa neurologist na si Dr. Roderick Dizon, pain tolerance ang tawag sa kakayahang tiisin ng sakit na nararamdaman. Gaya marahil ng pinakita nila Master at Supremo. Well, I guess different people have different pain thresholds. That's why we say that there are certain people who are able to withstand certain painful stimuli. Tapos hindi nila masyadong nararamdaman. And this may be because may mga past experiences na rin sila na okay, I've felt this pain before. It's not going to be that much. That's okay. Posible din daw na nasasaktan sila, hindi lang pinapakita. Well, he probably felt the same sensation that we would normally feel, but he just reacted to it less. Sinasabi ngang mas malakas ang ating pag-iisip kaysa sa ating pangangatawan. Kaya't kung anong sabihin ng ating isipan, susundin at gagawin ng ating katawan. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi maipaliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat niyo itong patunayan sa sarili niyo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo, ano ba balot ng misteryo?